Ngayong araw na lang ang hinihintay bago ang inaabangang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. Ano naman kaya ang pulso ng ordinaryong mga Pilipino kaugnay sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ang POV ni Juan alamin natin sa sentro ng balita ni Sheila Natividad. Nasa Senado na ang susunod na yugto ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Habang hinihintay ng publiko ang magiging direksyon ng proseso, sari-sari rin ang pananaw at tanong ng mga Pilipino tungkol sa nakaambang impeachment trial. Para kay Father Robert Reyes, mahalagang pairali ng mga mambabatas ang pagiging patas at huwag hayaang manaigang politika sa pagdedesisyon sa impeachment ng bise. Kasi nga, ang accusation sa kanya ay abuse of confidential funds. Yan po yung gusto namin malaman. Ano ba talaga? Bakit talaga merong tinatawag ng betrayal of public trust, abuse of authority, parang unexplained wealth, at yung waste of people's money, waste of opportunity. Dagdag pa ni Father Robert, Si Sara, kailangan managot kayo kasi ang daming lumabas eh. Kapag hindi po naging matino ang paglilitis kay Sara Duterte sa Senado, madadagdagan ang galit ng taong bayan. may ilan namang nanawagan na gawing mas malinaw at bukas sa publiko ang pagdinig para mas maunawaan ng taong bayan ang mga ebidensya at proseso na kakaharapin ng pangalawang Pangulo, katulad na lamang ng vendor na si Nanay Gloria at housewife na si Maria. Ang akin lamang kung ano yung mga gap, malaki man o maliit, madadala sa pag-uusapan, maging patas lamang dahil nangangailangan din kami ng tulong. Sana nga po managot yung mga taong may sala sa mga pera na yan na ginagastos nila na walang pakundangan. Sana naman, maging patas sila sa paghusga sa kung sino man ang may sala. Kaisa naman si Jasper sa hiling ni Nanay Gloria at Maria, maging makatarungan at nararapat ang pag-aksyon sa oras na maipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment ng bise. Sana maging pantay yung pag-ano nila kay Sara Duterte, na sana maging successful. Sana maging pantay at maging practical sila sa gagawin nilang plano. Matatandaang noong May 11, bumoto ang mga miyembro ng House of Representatives para i-impeach si Vice President Duterte sa pangalawang pagkakataon, kung saan 257 ang in favor, 25 ang against, habang 9 naman ang abstain. Kabilang sa mga iniuugnay sa impeachment na paratang ang umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth at iba pang isyung may kaugnayan sa public trust. Dahil dito, ang Senado na ang magsisilbing impeachment court na tatalakay sa kaso habang inaasahan ang magiging paglilinaw sa mga susunod na hakbang ng proseso. Bukod sa mensahe sa mga mambabatas, nais ding malaman ng sambayanan kung ano ang magiging basihan ng hatol ng Senado at kung paano masisiguro na magiging patas ang impeachment proceedings. Umaasa naman ng marami na magiging malinaw, patas at makatarungan ang magiging pag-usad ng impeachment trial para rin sa kapakanan ng sambayanan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.